guys, ito na naman ang part 2 ng ating module. Ito na po yung sinasabi ko nga po, yung yung panuto nga po. Basahin ang editorial na Barner in o out ni Nanette Amungol. Magbigay ng sariling pananaw, opinion po na sa nasabing editorial. Ilagay ito sa iyong sagot ng papel. So, lagay ko sa sagot ng papel ko daw. Barner in o out. Ito guys, yung kwento. Siya guys, hindi ko makita kasi medyo malabo kasi yung camera ko. So, sorry. Ako na lang, magbabasahin ko na lang po. Barner in o out. Net Amungol. Naging matunog na social media simula nung nagsimula ang community quarantine. Ang mga tinatawag na Barner group kung saan ibinabalik ang dating kultura ng pagpapalitan ng produkto. Hindi gumagamit ng pera sa palitan na ito, kundi produkto sa produkto. Sorry guys, kung magbabasa ako parang ako nauutalata. Ay, grabe po talaga. Ayon kay Jill Manalo, 2020, sa virtual Barner community na ito, buhay ang diwa ng bayanihan dahil hinihikayat ang mga miyembro na makipagpalitan ng produkto tulad ng gulay, prutas, mga pampalasa at produktong pampaganda ng hindi gumagamit ng pera. Ganun pala yung Barner in o out. Hindi kailangan ng pera. Parang palit-palitan lang yung gamit. Mari, palitan mo ng gulay. Sabi daw gulay. Palitan ng gulay. O gusto mo palitan siya ng prutas. Ganun. Ano pala yun ang Barner na sinasabi nila? Kaya nga, Barner in o out. Ganun pala yun. Ay, nakakalito talaga guys. Ano talaga yun? Okay. Naniniwala rin siya sa nagsimula na Barner dahil umano na pagsasara ng maraming negosyo. At establishmento ano ba itong basan to? Hindi ko magets ito ang naisip ng ilang Pinoy na paraan para makuha ang kanilang mga pangangailangan sa isa na siyang natupad ng mga Barner Group. Manalo 2022. Ay, 2020 pala. Ay, sorry guys ha. Kasi nahihirapan ako magbasa. Sorry, hindi magets minsan. Okay. Sa kabila meron pa dyan, may sasagot naman. Talaga namang nagkalat na sa buong Pilipinas ang mga grupong ito. Mayroon na sa Las Piñas, Bacolod, Taguig at sa marami pang lugar sa bansa. Sa aking palagay, isang magandang inisyatibo ang magkakaroon ng Barner, lalo na't ito rin ang panahon na walang pinagkakitaan ang mga tao. Kaya ibig sabihin wala ring pera. Barner Group ang naging daan upang magkaroon o makuha ang mga pangangailangan sa pamamagitan ng pakikipagpalitan ng mga pagmamay-ari, bagay sa iba. Nagpapalitan lang. Nagpapakita rin ang gawain nito ng pagiging malikhain ng mga Pilipino sa paglutas sa mga suliranin na kinaharap nila sa buhay. Gayon din na ipakikita nila ay ipakikita nila ay nito ang isa sa pinakamagandang pagpapahalaga ng mga Pilipino. Na iyon ay ang pagkikipagkapwa. Talagang napaka kolektibo ng ating kultura na nauunawaan natin
pare-parehong tayong sitwasyon. Ganun pala. Napapahalaga ng mga Pilipino ay hindi pagkikipagkapwa. Halaga. Dapat lang talaga maging matulungan na lang tayo sa kapwa natin. Kasi, naman, nasa tawag doon, community quarantine. Wala naman talaga na nakakatrabaho doon. Kaya parang magpapalitan lang sila ng bagay-bagay. So, nandito na yung sasagutin. Ano kaya sasagutin dito, no? Tulungan nyo ako, guys. Sagutin ang mga sagutin ang sumusunod na tanong ayon sa pagkaunawa mo sa binasang editorial o teksto yung binasa daw natin parang kwento. Number 1, ano ang iyong opinion, pananaw, panig o puna tungkol sa online burner system na umusbong sa social media? Ano kaya ang sagot na? Siguro sasabihin ko na lang yun. Ang sagot, pananaw ko, buti nga nalabas yung nakatulong naman. Pero nakakatulong naman siya sa paggamit ko. Pag-isipan muna yan, tulungan nyo naman po ako. Number 2, ikaw ba ay nakaranas na ng online burner? Kung oo, isalaysay kung paano ang naging proseso nito. At kung hindi, sabihin ang iyong palagay kung paano isinasagawa ang online burner. Hindi pa ako nakagamit nun. Puro hindi. Sabihin niyo yung palagay kung paano isinasagawa ang online burner. Oh my God. Paano kaya? Paano kaya yun isinasagawa? Yung sa basa kanina, sinasagawa daw na yung napapalitan ng produkto, ganun. Ito pa, may isa na naman. Yan yung sinasagutan ko. Ano to? Salangguhitan ng pang-ukol na angkop gamitin sa bawat pahayag. Isulat ang iyong sagot sa isang malinis na papel. Ano kaya? Ito, batay sa aking pananaw, kinilala ng nakakahirap talaga. Constitution ng 1987 ang malaking gampanin ng mga kabataan sa bumubuo na nasyon. Ano kaya batay sa aking pananaw? Ano bang sagot? Akala, ayon kay Antiveros, ang bata ay marapat lamang na lumaki, hindi ikinukulong na at inaasahan na maging magulang. Akala, ayon kay, ano kaya ang sagot? Akala o ayon kay? Sa isang banda at sa aking palagay, ang edukasyon ay kailangan ng ating kabataan sapagkat ito ay kanilang sandata upang maging matagumpay sa buhay. Ano kaya po sagot? Isang banda, aking palagay, ganun na. Isang banda at aking palagay, ganun yung sinasagot. Ano kaya sasalangguhitan ko dito? Hindi maganda na ilabas ang pangalan ng mga kabataan na nagkasala dahil maaari nitong nagdulot sa kanila ng trauma. Sa isang banda o samantala, ito yung sagot. Ito yung pipilian ng sagot sa isang banda sa mantala. Mabuti na rin na sila ay makikilala at baka makapambiktima pa sila ng ibang tao. Ang pamam, number 5. Sorry guys, hindi ko na numberan. Pero okay lang guys, ako na lang sasagot. Ako isip ng sagot. Sinishare ko lang kasi sa inyo. Ang pamahalaan ang tagapangalaga sa karapatan at kapakanan ng mga mamamayan. Samantala, sa kabilang dako,
Ay, ang sagot pala dito sa langgitan. Number 5 na ako. Samantala, sa kabilang na tungkulin namin ng mga mamamayan na sumusunod sa mga batas na ipinatutupad sa bansa. May lamok. Guys. Yun lang. Guys, bye-bye. Thank you. Ano na lang po,